Ito ba yung nasusupungan sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas? Sa Kabanata 23, sa kalatang 38. Na sinasabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman na nilang ginagawa. Father, forgive them, for they do not know what they are doing, is a powerful expression of forgiveness and love, even in the face of suffering and injustice. Ang Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa ay isang makapangyarihan pagpapahayag ng kapatawaran at pag-ibig kahit sa gitna ng pagdurusa at walang katarungan. The same is recorded in the Gospel according to St. Luke during Jesus' crucifixion, where he is praying for the forgiveness of those who are crucifying him. Ang panalita nito ay nagpala sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Ebanghelyo ng ayon kay San Lucas, sa panahon ng pagkapako kay Jesus sa krus, kung saan siya'y nananalangin para sa kapakanan ng mga takong nagpapako sa kanya. Sa kabila ng kanyang kalalagayan, mapapansin natin na ang tao pa rin at iniisip, tiyak, ang kalagayan pa rin natin ang inisip din. What does this first word of the second last word signifies? Ano nga po ang kahulugan ng unang wika sa ulit-ulit wika na inusal ng ating Panginoon Jesus? Dalawang bagay ang kalis ko ibahagi sa inyo ngayon ng tayo. Una, it signifies forgiveness. Jesus demonstrated a profound capacity for forgiveness, extending it to those who are actively causing him pain and suffering. Una, ito ay nangangahulugan ng pagpapatawad. Ipinakita ni Jesus sa isang malalim na kakayahan ang pagpapatawad. Ipinagkakaroon niya ito kahit sa mga taong nagpahirap at nanakit sa kanya. Which is mahirap. Hindi ito basta-basta. At ito po ay kahanga-hanga. By forgiving his persecutors, Jesus exemplified the Christian ideal of loving one's enemies and extending grace even when it's difficult. Sa madaling sabi, sa pagpapatawad ni Jesus sa mga pumusik sa kanya, ipinakita niya ang Kristiyang kuwaran ng pagmamahal sa mga kaaway at pagbibigay ng biyaya ng mapanawaran kahit na ito ay mahirap gawin. In psychology, forgiveness is defined as a conscious, deliberate decision to release feelings of resentment, bitterness, and the desire for vengeance towards someone who has caused harm or offense. Sa psikolohiya, ang kapatawaran ay inilalarawan bilang isang may malay at sinadyang desisyon na pakawalan ang mga damdamin ng sama ng loob, kapahitan at paglalais na magiganti laban sa isang tao na nasakit o nakagawa ang kasalanan. At siya po yung naliwanag pa sa sikat ng araw na ipinagawa, pinakita at pinamalas ng ating Panginoon Kristo. Sa mga naglilibag sa Kanya, sa magawa sa Kanya na hindi maganda, ang kanyang sinugli ay ang saliman para patawarin mo siya. So, ang una sa pitong wika, ang unang kahulugan sa ulit pitong wika natin, dito kaya ay nangangahulugan ng pagpapatawad. According to St. Francis of Assisi, it is in pardon that we are pardoned. Ang ibig sabihin, sa ating pagpapatawad, tayo ay pinapatawad. And secondly, ito po yung nangangahulugan. Second, it signifies love. His words reveal a deep love for humanity, even for those who do not understand or appreciate His vision. So, ikalawang bagay, patungkol sa ating pinatuloy unang wika. Ito po'y nangangahulugan ng pag-ibig. Ipinamahayag ng kanyang mga salita ang isang malalim na pag-ibig para sa sangkatauhan. Kahit pa sa mga hindi nakaunawa o nagpapahalaga sa kanyang misyon. Sa pagdating panahon ng Panginoon Kristo, marami ang hindi naniniwala
na si Mesiyas. Marami ang mahatol sa kanya na siya nasisiraan ng ulo, siya nababalik, at siya wala sa kanya sarili na tingin. And including that, God's love is demonstrated to the sacrifice of Jesus. The ultimate expression of God's love is the sacrifice for His Son. For His Son Jesus to atone for human sin. Ang pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos ay ang paghahatid niya ng kanyang sariling anak upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Sapagkat binigyan ng salita ng Diyos ayon sa aklat ng Roma, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa atin. Kaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na walang kapintasan at walang pagkakasala, yung kalalagayan natin ay dinuhan niya. At naliwanag pa sa sikat ng araw, ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Kabanata 5, sa talatang 8, na dito po'y sinasabi, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa paanong paraan, sa ganitong paraan. Nang tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Sinasabi ko ng maraming mga mangaral na talagang tayo ng mga tao ang pinako. Sapagkat tayo ang nagkulang at nagkasala. Pero can you imagine how great is the love of God? Sinasabi nga ang nagmamalagoy ng pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Doon kayo nagpagpakita naman. Maliwanag na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na kahit ang una, wala pa tayo kay Kristo ay nilibig din tayo. Bago pa natin ang pinada at nasubukan ng Panginoon sa ibig na sa amin. Though at first, we are sinners, God loves us. Kaya, huwag natin titignan ang ating sarili na parang bagat walang kwenta. Huwag natin iisipin sa pagkabalaki kasalanan po yun na walang nagmamahal sa atin. Tandaan po natin, kung mayroong mag-unang nagmahal sa atin, unang umibig sa atin, hindi ang ating asawa, hindi ang ating mga kamag-anak, hindi ang ating mga boy, hindi ang ating mga boyfriend o kasintahan. Ang unang umibig sa atin na walang puklat, na walang pagig, at walang maliw, ay walang iba ang ating Panginoon Kristo na nakita natin na may umay sa pusta ng bago. Dahil sa dakilang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, inaanan na kanyang sarili. Inilipid tayo ng Panginoon upang sa ganun ang hilo na dapat danasin natin bilang nagkasala ay siya gumawa. At ito po ay sobrang dakila at sobrang mahalaga. At ito po, mga kapatid ko pinamahal, yung ating po pinabalik na naman ay yung mga mahal na araw. Lagi natin tatandaan ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kanyang malaking pag-ibig, dakilang pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Wala pa tayong makikita ng pag-ibig na ganito. Sapagkat ang pag-ibig ng tao ay may kondisyon. Ang pag-ibig ng tao ay may limitasyon. Pero ang pag-ibig ng Diyos, sabi nga ni Rick Warren, makikita mo yung alon ayon sa abot ng iyong paligid. Pero ang na yan ay nagpapatuloy kahit hindi mo na nakikita. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. You can see its way, but you cannot see the end of the ways. And including that, nasabi ko natin that this kind of love is the love that we call agape. Ang pag-ibig na ito ay ang pag-ibig na walang mamalis, walang karulang, hindi nagmamalayo, hindi nagbabago, noon ngayon at magpakilan-kilan naman. Kahit tayo ay nagpapatuloy sa pagkakasala, ang Panginoon, pilit tayo ibinabalik sa kanyang piling. Pilit tayo ibinabalik sa pagkahari niya. At dyan po ay lagi natin ibinabalik na naman tuwing mahal na araw. Isang beses sa isang taon. Kaya huwag natin kalilimutan na may tao nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. At siya binunsod ng kanyang malaking pag-ibig. Agape is used to describe God's love, particularly in the New Testament, in John 3:16, where it's the love that led the
not God to send His Son for the world's salvation. It simply means, sa mga sabi, ang agape ay ginagamit upang ilarawan ang pag-ibig ng Diyos sa bagong lipan. Partikular, lalo na sa John 3:16, po, sinasabi ang mabuting balita ng Ebanghelyo na ngayon nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi niya sinasabi, ngayon nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa Pilipinas. Hindi niya sinasabi, ngayon nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa mga taga-Panagon. Hindi niya sinasabi, ngayon nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa Australia, sa Europe, sa Japan, sa Hong Kong, sa USA. Kundi ang sinasabi ng Ebanghelyo ng Panginoon, ngayon nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kung saan ay makatawan sa bawat isa natin. Ikaw ang kanilang kung bakit si Kristo'y namatay. Si Kristo'y namatay upang tayo ay nabuhay. Si Kristo'y napako at hindi katulad ng tao na nangangako, napapako. Si Kristo'y nagpapako upang ang kanyang pangako ay maging totoo at atin po ang pagkayan sa pagpagitan at pag-alay ng kanyang buhay. So to conclude, sinasabi ni Mahabira, and I go, anger begets for anger, and forgiveness and love lead to more forgiveness and love. Ibig sabihin, ang galit ay nagbubunga ng iyong paggalit, at ang kapatawaran at pagmamahal ay nagtutulong ng iyong pagkapatawaran at pagmamahal. Tumapoy, matularan natin ang ehemplo at mga halimbawa ng Panginoon Jesus. Ibig ang mga tao na ito ay hindi karapat-dapat tawagin. Ibig ang mga tao ito ay hindi kaibig-ibig. Partikular din katulad natin. Pakikita niyo nga po yung sarili yung mga pinagaliwagyanan natin. Meron po ba ito karapat-dapat sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Meron po ba kaibig-ibig sa atin na namin ito? Meron ba sa ating walang kapintasan? And yet, sabi nga ni Apostol Pablo, even though I am the worst sinners, Christ died for me. At lagi natin tatandaan, in John 3:16, na hindi na po kakatawan sa kanyang malaking pag-ibig sa akin, kundi na matalogin at kapatawaran. Magandang hapon po sa inyo lahat at pagpalain tayo